Ano sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos at malinis at tapat na mamumuno. Alam mo sa 202 lumalabas na 11 point something% lang. Tanong, bakit tayo mag-join? Isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa lipo kasi Magandang araw mga kababayan. Ayon kay Mayor Magalong, 11% lang sa buong Pilipinas ang mga mayors na pabor sa good governance. Talagang nakakalungkot. Kung nalungkot si Mayor Magalong, nalungkot din po tayo. Samantala, Baguio City, DPWH District Engineer, abay mukhang siya po ngayon ang sasalo ng lahat na sisi dahil nakita po ang maanomalya at itong palpak, substandard na mga proyekto po sa Baguio City. At pinuntahan mismo siya ni Marcos Jr. Alam natin, si Marcos Jr. ngayon gusto maghugas kamay at naghahanap ng masisi, abay magiging collateral damage po itong district engineer ng Baguio City. Yan po yung ating pag-uusapan, mga kababayan po natin. And Bini Abante, ito rin, no? Naghuhusay-husayan. Dahil sabi po ni Bini Abante, pati daw po silang mga mahuhusay ay nadadamay daw. Kasi sinasabi ni Mayor Magalong, karamihan ng mga kongresista ay nakikinabang sa mga proyekto ng DPWH at nakikipagsabuatan sa pagnanakaw. Sige, mamaya isa-isahin natin yan. Unahin muna natin, mga kababayan po natin, itong ating idolo, syempre, no? Itong si Mayor Magalong, mga kababayan po natin. Kumuha tayo ng kanyang short interview dito po kay Jessica Soho. Sige. 56 mayors. 56 lang po. Oh yeah, 56 out of the 1,400 plus na mayors. At wala kaming So, 56 yung unang sumali. ginawang filtering. After mga almost 2 years, 2025, umabot kami sa 202. Nawi-weirdan lang po ako as a layman na out of the 1,400 mayors sa buong Pilipinas, So, marami pala, no? 1,400 yung mayors, tapos 200 lang yung sumali. kukonti lang yung gustong 11%. maging miyembro po ng Mayors for Good Governance. So, what does that tell you po? Anong sinasabi nito? Ayaw nilang maging maayos at malinis at tapat na mamumuno. Alam mo sa 202 lumalabas na 11 point something% lang yun. We're just scratching. Grabe, no? Imagine mo, no? May higit 1,400 na dyan, no? Na mga mayors sa buong Pilipinas. May higit 200 lang yung nakikiisa sa pakikipaglaban para sa good governance. Kaya sumasaludo po ako sa mga mayors na may mga paninindigan at sumali po sa organisasyon, grupo at nakikipaglaban sa good governance. The surface. Siguro tanong, bakit tayo mag-join? Isang malaking factor is natatakot sila na baka mawalan sila ng tubig sa lipo kasi binabantayan din sila. Mawala ng tubig sa gripo. Ano ibig sabihin nun, Mayor? Mawala sila ng pondo. Ganun ho ba sa gobyerno? Matik yan, no? Kaya nga takot ang iba magsalita eh. Kaya ako may experience ako dyan kasi ilang beses na po nakansila yung mga rally ng hakbang ng maisog dahil ang mga mayors ay ayaw magbigay ng permit. Kung magbibigay man ng permit, ayaw magpagamit sa mga location na hinihingi po or hinihiling ng hakbang ng maisog dahil takot po sila na sila po ay babalikan, maiipit yung kanilang proyekto at yung kanilang pundo ay ganun din, no? So, takot po sila at syempre, baka mamaya kakasuhan po sila. So, yan ang nangyari po kahit kay Mayor Rama ng Cebu. So, talagang ganito talaga mangyari. Wala talagang sasali dyan sa good governance. No? Dahil ang gusto naman mangyari ngayon ni Bongbong Marcos na good governance is governance lang na nagkukunwari. Kasi imagine mo, no? Gusto mo nang harangin ang corruption. Gusto mo nang itigil ang corruption. Pero inabolish mo yung Presidential Anti-Corruption Commission. Iyon na nga yung agency ng gobyerno eh. Mayroon na tayong ahensya ng gobyerno. Nakatas pa sa Office of the President para maglinis ng mga corrupt. Inabolish niya. So, itong mga mayors for good governance, saludo po tayo. Pag gusto mong maging tapat at malinis na mamumuno, pwedeng patayan ka ng gripo. Alam mo, nakakalungkot pero yan ang katotohanan. Yan na yung sistema. Kaya, kasi nga it's a
good governance has become an exception rather than a norm dito sa Pilipinas. Grabe, no? So it's substandard. Tignan naman ninyo, paano magiging completed yan? So, ito na naman po, mga kababayan po natin, oh. O, puntahan natin sinasabi niyang substandard. Saan lugar ito? Bukal na yan, yun. Ibig sabihin, matagal na silang hindi nagdedredge. Matagal nang hindi nagdi-dredge. Pinuntahan din niya ang Baliwag para sa proyektong nagkakahalaga ng 55 million pesos. Pero pagdating niya roon, wala naman siyang nakitang kahit na anong proyekto. Malinaw daw na isa itong ghost project. I'm getting very angry. Pero wala. Very angry ka, nakatawa ka pa. Oh, ilang araw ka nang galit, pero wala ka pa namang pinatanggal. Wala talaga, 220 meters, 55 million. Completed ang record ng Grabe, 55 million, ghost project. Sana all. Public Works. Kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala. So, anong gagawin mo ngayon? Anong gagawin natin? Siya naman ang Oriental Mindoro na Isa pa binanggit ito. din ni Senator Lacson sa kanyang privilege speech. Siyam na dike ang gumuho rin, kabilang na ang isang ito sa bayan ng Bungabong na ang ginastos 217 million pesos. Grabe, no? 270 million pesos. Oh. Pero tingnan natin kung ano yung nagawa sa 270 million na yan. Kalaksan po, hindi po ito nababa. Itong dike na ito, nung lumiit na lang po yung tubig, saka po siya bumagsak. Kung may kontratista ditong pumalpak Ay, nako. at hindi sumunod sa specification, bukod sa mabar ito, bukod sa masuspindi, dapat ito tama na, wag nang mabibigyan ulit ng proyekto. Ang problema dyan, no, kahit maban yung kanilang company, gagawa na naman sila ng panibagong company. Oh, enroll na naman ulit. Pasok na naman ulit sa kontrata dahil marami po silang kakilala sa DPWH. Kasi ang ano ito is ugat talaga nito ng corruption, nasa loob na eh. Kumbaga, napasa-pasa na ito. Ngayon, may district engineer, may assistant district engineer. Yung ibang engineer pa nila nakasama dyan. No? So, pag na-promote yan, gano'n na rin yan. Kasi, sanay na sila na nakatanggap po sila ng malaking pera dyan, DPWH. Ang halaga ng siyam na mga dike, 1.9 billion pesos. Yung 1.9 billion pesos. mga flood control projects po na nasabi na may nasira, hindi pa po tapos yung proyekto na iba. Mayroon po kasing warranty ang mga proyekto na kung saan Yan nga yung mabigat, no? Dahil hindi pa tapos yung proyekto, sira na. dapat 1 year ay may retention ng pondo sa contractor at meron pong 5 years na warranty period para ayusin po yung mga nasira. Nagbibigay po ng tiwala sa DPWH, pero kung meron po talagang pagkukulang, di saka po natin panagutin. 6 sa mga ito nakakontrata sa SunWest Incorporated ng negosyante Nako, saan na kaya itong si Saldico? si Elizalde Zaldico na ngayon party list representative ng Ako Bicol. Grabe, tibang-tiba rin to si Saldico, mga kababayan. No? Imagine mo, 3 years din po sila, no? 3 years din po sila bago ma-discoveryhan kung hindi po talaga nag-fact check itong natural na calamities. Kagaya nitong bagyo at malakas na ulan. So, hindi pa talaga sila malalaman, hindi talaga mabibisto na grabe pala talaga ang kanilang corruption diyan sa gobyerno, no? Lalo na po ang sabuatan ng House of Crocs and DPWH. So, grabe yung kanilang sabuatan. So, alam mo yung nagpabulgar sa kanila, ulan lang talaga dahil sa matinding baha. At yung pagmamayabang ng isang Bongbong Marcos na mayroon pong 5,500 na flood control. Tapos nung nabulgar, ito, nag-iikot-ikot ngayon. Kunwari, hinahanap niya yung kanyang 5,500 flood control. Pero wala naman tayong dapat sisihin eh. Kasi unang-una, kung ipipresent mo yung 5,500 flood control, dapat binirify mo. Ikaw mismo, i-verify mo, tingnan mo kung okay ba ito. Totoo ba talaga ito? Ang laki ng kanyang confidential fund, 4.5 billion, hindi man lang binirify, hindi ginamitan ng confidential fund para malaman kung totoo itong 5,500. Kasi kung titingnan pala itong mga papel, dahil kakontsaba yung DPWH, District Engineer, COA, o ibang ahensya pa ng gobyerno, si Congressman. So, pagpasa sa DBM, approve. Walang problema. O release ulit ng panibagong pondo para sa panibagong proyekto na naman. Kasi maganda yung kanilang trabaho.
Nung puntahan mo pala, wala talagang pinagawa. So, lahat ng mga dokumento, photos, evidences na kanilang pinipresent, lahat po ay edited lamang. At nakakapagtaka, kung hindi, bakit hindi na nakita ng DBM, hindi nakita ng COA, ipare-pareho lang yung budget allocation sa bawat flood control. Magkaiba yung plano, magkaiba yung size, magkaiba yung location, isa lang yung kanilang budget allocation. 77 million. Laki. Ayon kay Zaldico, nag-divest na siya ng mga interest niya sa SunWest noong 2019. Ayon sa So, okay, alam natin yan, mga sinungaling yung mga yan. So, talagang hindi aamin yan kahit tigain mo yung mga yan. No? Sabihin at sabihin talaga nila na wala silang kinalaman dyan. Sabihin nila yung mga company na yan ay hindi na po nila hawak. Kasi pag aaminin nila, hindi parang kumuha sila ng bato at pinalo sa kanilang mga ulo. Okay, puntahan naman natin itong engineer, mga kabayan po natin. No? Mukhang nauutal-utal na po itong si engineer. Yan kasi yung problema. Kasi kung gumagawa lang sila ng tama, no, kung pwede naman sila magnakaw eh. 'Di ba? Pero wag naman masyadong halata kasi halatang-halata na masyado yung pagnanakaw nila eh. Alam naman natin 'yan, no, hindi pa tayo pinanganak, alam naman natin yung kalakaran sa gobyerno na may katkong talaga. 'Di ba? Meron talagang gumagawa. Pero wag naman masyadong halata. Kasi ang ginagawa nitong engineer na ito, obvious masyado eh. Ang bilis gumuho ng lupa, ang bilis masira ng mga flood control. O, yari ka ngayon dito. Na ito, tapos magkano Update mo lang kamay niya konti. So, nag-start actually yung project last January 2023 and was completed January 20. last April this year. April this year. So wala pa So, January 2023. isang taon, sir, It bago took 3 years, 3 years. makompleto. May mga problema during Construction construction kaya tumagal. Almost 3 years. what were the problems that you spotted? Tsaka gano po, bakit ganito yung sitwasyon, April natapos pero sira na siya halos. Yeah, if you see the project ends at at itong bukana ng Rakshen. No? So this part is actually not part of the project. From the consultant's assessment, ang kailangan sana dito to protect the total length is 248 meters. Wow. But 248 meters yung kabuuan. Pero hindi nila nagawa, no, more than half lang, I think 140 lang yung kanilang nagawa dahil ang budget allocation is good for 140 kilometers. sadly, ang dumating na pondo is good for 151 meters. Meters lang So yun pala. lang ang na-construct. So in 2023, our office tried actually to request for augmentation fund to complete the 248 meters. But walang pundong Walang budget. So last year, we proposed the completion of the remaining 97 meters, no, out of the 240 million. And when the NEP came up, 100 million lang ang kapatid. So more or less ang kaya lang noon. But as you can see, yung nag-error na ito is we say out of control. Kasi ang pinanggalingan. So, yun pala yung purpose. Kaya pala bumagsak yung proyekto na yan. Kasi ang budget ay hindi enough. Kulang daw po. So, mahigit 100 meters lang ang kanilang nagawa. Dahil 240 meters pala dapat yung kanilang gagawin. Ang binadgetan is mahigit 140 meters lang. So, yung natira ay walang budget. Kaya gumuho daw dahil kulang-kulang po yung budget at hindi nila nabuo yung kabuuang proyekto. Pero may ganun namang project, mga kabayan po natin, no? Na kung alanganin na hindi pa matapos, so okay lang. I-continue na lang pag may pera. Pero importante, dapat yung design, imatibay, is angkop sa klase po ng lupa and sa location na kanilang ginagawa. Dito sa Baguio, alam naman natin, grabing landslide yan. Lalo na po pag umulan lang ng tuloy-tuloy, talagang landslide dahil lumalambot po yung lupa sa taas. So, ang rason nila, yung rocknet daw ay hindi matibay, kaya bumagsak sa kanilang bagong gawa na proyekto at ito naman ang dahilan kung bakit gumuho at parang kokolaps na yung buong istruktura. So, tingnan natin kung paano po maayos ni engineer yan. Tingnan natin kung kayang-kaya niya po malusutan. No? Ngayon, ang kanyang pagkasabit dito,
matagal na pala yan nire-request ni Mayor Magalong. Sabi ni Mayor Magalong, matagal niya nang nire-request na tanggalin itong district engineer. Kasi nga, no, hindi nga sumusunod sa kanya. Talagang gusto nilang masunod ang kanilang sarili at sa kanilang sariling kagustuhan. Siyempre may corruption kumbaga. So ayaw nila magsunod sa recommendation ni Mayor Magalong at ginawa talaga ang kanilang sariling recommendation. So anong nasira? O ayan, palya. Gumuho yung kanilang flood control. Okay. Nandiyan si Bongbong Marcos, no, nagpa-picture-picture at sinasabi na, palpak talaga, mahina, substandard ang kanilang ginagawa na flood control. So anyway, tingnan natin mga kabayan po natin. Kung kaya po ba ni Bongbong Marcos na magpakulong ng isang congressman o isang bilyonaryo na contractor. So yan po yung ating abangan sa ating sunod na mga upload. And sumasaludo po tayo kay Mayor Magalong and lahat na miyembro po nitong Mayors for Good Governance sa ating bansa. Parang hakpa na maisog lang yan. No? Accountability, transparency, peace, and security. So, para po sa kapayaan ng ating bansa at magiging transparent po tayo sa paglustay ng kaban ng bayan. So, yan lang po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat, mga kabayan.